narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napaka-sweet at talaga namang sobrang nakakakilig at talaga namang nagtitrending na istorya ni Kalingap Tata at Ate Marcio. Sa pagpapatuloy nga ng ating istorya ay pinupuri pa rin ng paulit-ulit ni Kalingap Tata ang kagandahan na taglay ni Ate Marcio. Pagkatapos naman ito ay may pinag-uusapan sila, kaya naman nabanggit ni Kalingap Tata at sinabi kay Ate Marcio na gusto mo yung hindi naman kagad nakasagot si Ate Marcio sa tanong ni Kalingap Tata, kaya dinugtungan ni Kalingap Tata ito ng vlogger. Sabi niya, gusto mo ng vlogger? Kaya naman nagulat si Ate Marcio at Hello, epekto. Liha na lang gamit ko. Pero sa'yo talaga yung ano mo, yung kutis mo, yung beauty mo, para kang mayaman, anak ng mayaman. Oo. Para kang anak ng mayaman. Para kang nag-aaral sa Ateneo. Yung gano'n ng mga tipo na sa beauty niya. Ganun talaga. Sana. Love mo yung Love mo yung vlogger? love yourself. Oo, akala ko vlogger. Nag-iisip pa kasi siya eh. Kaya dinugtungan ko na lang. Ayun nga, love yourself. Love yourself. Akala ko love mo yung vlogger. Wow. Ganun ah. Oo. Saan pa ba kayo galing? Sa Dait pa, sa sentro. Mga taga saan ba talaga kayo? Ako taga Mindanao ako. Taga Davao Oriental. Ang layo mo pala. Napadpad ako dito sa Mindanao dahil pumunta sila Kuya Bal sa. pagkatapos naman ito ay pinaliwanag naman ni Kalingap Tata kay Ate Marcio ang trabaho nilang mga Kalingap vlogger. Talagang nakikinig din si Ate Marcio kay Kalingap Tata. Sa tingin nyo, may balak kayang maging vlogger din si Ate Marcio sa hinaharap? Sapagkat kung magiging vlogger din siya, ay tsak napapatok siya sa kagandahan ng kanyang ngiti at napaka-bait na personalidad niya. Content ko doon. Napanood mo ba yung nagpulubi ako? Oo. Pulubi prank ako? Oo. Panood ko. Napanood mo? Pulubi talaga. Oo. Pero so yun nga, yung content kasi namin pag-charity. Or in charity, pagtulong. Kasi masarap sa pakiramdam pag nakakatulong ka sa ibang tao, lalo na sa mga mahihirap. Masarap sa pakiramdam na nakakatulong ka. Siyempre yung mga biyaya, siyempre kami bilang mga charity vlogger, yung sahod namin ay ibinahagi din namin sa mga mahihirap, nangangailangan tulong. Hindi lang yung pera namin ay sinasarili namin, bukos binahagi namin din sa mga nangangailangan ng tulong. Kaya namin pinasok yung pag-charity kasi yung purpose namin ay pagtulong talaga. Kasi maraming mga mahirap dito sa atin, nangangailangan ng tulong. Diba yung kapitbahay mo na yung anak ng Pakistani, yung kapitbahay mo dyan? Oo, diba? Kaya tinutulungan ni Kuya Rab ngayon na bago ng buhay. Dati bahay nila ay sira-sira, ngayon ay maayos na. Maayos ang pagmumuhay nila. Ganyan yung mga charity vlogger na tulong. Galing na. Ikaw, ano bang mga mo sa buhay? Ikaw, tatanungin kita, pangarap mo rin bang makatulong sa mga mahirap? Oo naman. Yun nga ang ano ko kung naging mayaman tutulong or kahit di naman yumaman, meron. Magandang makatulong kasi. Ganda yun. Talagang habang nagkikwento nga si Kalingap Tata ay nabibilib din sa kanya si Ate Marcio. At kitang-kita din na hinahangaan siya nito sapagkat bukod sa napakabait na ni Kalingap Tata ay kitang-kita talaga na genuine ang kanyang pagtulong sa mga tao. Ipanilawanag niya na isang charity vlogger ay ang mga kinikita din nila ay talagang ipinangtutulong nila at gusto nila na may matulungan o may umunlad ng buhay dahil sa kanila. Kaya naman napakaganda talaga ng mga content ni Kalingap Tata. Or in charity, pagtulong. Kasi masarap sa pakiramdam pag nakakatulong ka sa ibang tao, lalo na sa mga mahihirap. Masarap sa pakiramdam na nakakatulong ka. Siyempre,
At siyempre yung mga biyaya, siyempre kami bilang mga charity vlogger, yung sahod namin ay ibinahagi din namin sa mga mahihirap, nangangailangan tulong. Hindi lang yung pera namin ay sinasarili namin, bugkus binahagi namin din sa mga nangangailangan ng tulong. Kaya namin pinasok yung pagcha-charity kasi yung purpose namin ay pagtulong talaga. Kasi maraming mga mahirap dito sa atin, nangangailangan ng tulong. Di ba yung kapitbahay mo na yung anak ng Pakistani? Yung kapitbahay mo dyan? Oo, di ba? Kaya tinutulungan ni Kuya Rab ngayon na bago ng buhay. Dati bahay nila ay sira-sira, ngayon ay maayos na. Maayos ang pamumuhay nila. Ganyan yung mga charity vlogger na tulong. Galing na. Dahil nga ngayon na lumabas na nga si Ate Marjo sa kanyang tindahan, ay mas lalo na talagang natititigan at talagang nabibighani si Kalingap Tata sa kanya. Paulit-ulit ngang binabanggit ni Kalingap Tata na talaga napakaganda ni Ate Marjo at talaga napaka-Pinay beauty nito. Parang ang paulit-ulit nga na nahuhulog si Kalingap Tata kay Ate Marjo. Kaya naman mas tara din kinikilig ang mga manonood sa kanilang dalawa. Kung naging mayaman tutulong or kahit di naman yumaman, meron. Magandang makatulong kasi sa... Maganda yan, no? Kailan ka lang ba nag-start? Nag-start ako. Anong taon na ba ngayon? 2020. 2023. 2024 na. 2022 nag-start ako. Meron ka nang nagpapabahay ka din ba? Magpapabahay pa lang. Nakita mo yung vlog ko kay Argel, si Arjan at Angelica. Napapanood mo yun? Oo. Ayun si Angelica, papabahayan ko yun. Nag-iipon pa lang ako. Kasi yun si Angelica kasi, din yun, deserve din mapabahayan si Angelica kasi mahirap yung dalagang yun. Nagtitinda ng kakanin. Kaya labis akong humahanga sa kanya kasi despite sa hirap, talagang andyan siya nagsasakripisyo para sa pamilya. Pinagsabay niya yung pag-aaral at pagtitinda. Mahirap yan, di ba? Ikaw, sa tingin mo, kakayanin mo yung mga ginawa ni Angelica? Oo naman. Siyempre, kakayanin mo para sa pangarap, para sa pangarap at para makatulong sa magulang. Kaya, hanga ako kay Angelica kasi napakabait at napakasipag. Talagang deserve niyang mapabahayan. So, yun ang ko sa kanya, plano ko sa kanya. Talagang ibinida din at ikinuwento ni Kalingap Tata kay Ate Marjo si Angelica na isa sa kanyang beneficiaries. Si Angelica yung ka-love team ni Kuya Arjon at in-explain niya din kay Ate Marjo na talagang hanga siya kay Ate Angelica sapagkat pinagsasabay nito ang pag-aaral at ang pagtitinda. Tinanong niya din si Ate Marjo kung kakayanin niya daw ba ang mga ganitong bagay para sa kanyang pamilya. Sabi naman ni Ate Marjo ay oo daw sapagkat kahit ay kaya niya talagang gawin. Nang sa ganon ay makapagpursiya at makatulong din siya sa kanyang pamilya. Dahil dito ay mas hinangaan siya ni Kalingap Tata. Kasi yun si Angelica kasi, din yun, deserve din mapabahayan si Angelica kasi mahirap yung dalagang yun. Nagtitinda ng kakanin. Kaya labis akong humahanga sa kanya kasi despite sa hirap, talagang andyan siya nagsasakripisyo para sa pamilya. Pinagsabay niya yung pag-aaral at pagtitinda. Mahirap yan, di ba? Ikaw, sa tingin mo, kakayanin mo yung mga ginawa ni Angelica? Oo naman. Siyempre, kakayanin mo para sa pangarap, para sa pangarap at para makatulong sa magulang. Kaya, hanga ako kay Angelica kasi napakabait at napakasipag. Talagang deserve niyang mapabahayan. So, yun ang ko sa kanya, plano ko sa kanya, pabahayan ko siya. Tapos, sinong next na papabahayan mo? Ikaw, pabahayan kita. Uy, ganun. Joke lang. Joke lang ako. Masyadong seryoso yung At siyempre, pag yun ang ko talaga. Kumbaga, yun ang first ko na pabahay kay Angelica. Oo, napanood ko na parang... Napanood ba yung pinto niya? Napanood mo? Oo. Din mo. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig, napaka-sweet at talaga namang sobrang pinakainaabangan at napaka-trending na istorya ni Kalingap Tata at Ate Marjo. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli!
Bye!